So eto na nga po mga idol, Los Angeles Lakers sinimulan na ang kanilang first day of practice para nga po sa nalalapit na playoffs. Bagong sistema, bagong game plan at bagong starting five na lineup. Magpapalakas sa Lakers, and bago natin yan ipagpatuloy at pag-usapan, please huwag niyo muna kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Finally mga idol, inilabas na nga po ng NBA ang final schedule sa first game ng Los Angeles Lakers kontra nga po sa kupunan ng Minnesota Timberwolves. Ang mangyayari mga kaibigan sa game 1 nila, April 20 yan sa Sunday 2025 sa ganap po na 8:30 ng umaga, lalabanan agad nila ang Timberwolves at posibleng umabot po ito hanggang game 7 and hopefully wag naman mangyari. Eto na nga po sinasabi ko, nagsimula na nga po ang first day of practice ng Lakers para sa playoffs. Bagong sistema po, bagong game plan ang gagawin dito ng Lakers mga idol. Alam naman natin recently sa huling mga naging laban nga po ng Los Angeles Lakers, yung original starting five na lineup ng Lakers ang nagpapanalo sa kanila, which is laging available si Rui Hachimura, si LeBron James, Austin Reeves, Jackson Hayes at eto nga pong si Luka Doncic. Pero mga kaibigan, na ito ang sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng pagbabago sa starting five na lineup ng Lakers para makasigurado silang magkakampyon. Ano yung bagong sistema na ito mga kaibigan at sino-sino yung madadagdag? Actually mga kaibigan, magkakaroon lamang ng rotasyon. Mabibigyan ng mahabang playing time o maayos na playing time eto pong si Gabe Vincent, gayon din etong si Dalton Knecht, which is ang mangyayari dyan mga kaibigan, posibleng pagpahingahin muna sa second half ng game. Ito nga po si Jackson Hayes, which is usually nakikita natin lagi sa first half ng game si Jackson Hayes, pero mababa po yung puntos na kanyang naitatala pero dume-depensa sa kahit papaano naman. So ang mangyayari dito mga kaibigan, Rui Hachimura at LeBron James ang magiging sentro ngayon itong si JJ Redick. Kahit sabihin na natin na naglalaro sila bilang power forward, kaya nilang dumepensa para sa Los Angeles Lakers. So ang taktika dito na gagamitin po ni JJ Redick mga kaibigan, more magdadagdag siya ng mga shooting guard. Available Luka Doncic, Austin Reeves, dagdagan pa yan ng Gabe Vincent at posibleng kapalitan din ni Dalton Knecht kapag napapagod or sa mga intense and crucial game. Eto pa yung sinasabi ko sa inyo. Alam nyo mga kaibigan, nung qualification round o yung quarterfinals talagang nagkaroon ng sinasabi natin na dayaan system lalo na nakakalaban ng Lakers. Eto nga pong OKC Thunders. Hindi na mangyayari yan mga kaibigan dahil nga po sinisigurado ng Lakers na ang sistema na gagamitin nila ay magpipit sa malalakas na kupunan nga po dito sa playoffs. May chance kasi silang magkaharap mga kaibigan, pero malalaman pa natin yan. Etong Timberwolves naman mga kaibigan, hindi ito ganun kabanta para sa Los Angeles Lakers. At sinasabi natin na hanggang game 7 hindi pa yan sure mga idol. Tignan natin kung anong mangyayari. Ito pa mga kaibigan, sinasabi ko sa inyo ngayon kasi nakita naman natin na eto nga po si Jackson Hayes hindi ganun ka-consistent kahit yung mga huling naging laban niya. At delikado na ba't hindi naman posibleng magamit Christian Coloco, marami nagsasabi na hindi ito talaga gagamitin yan kasi hindi naman full contract. Lalong-lalo na po si Trey Jemison at syempre lalong-lalo etong si Alex Len. Pero mga kaibigan, napansin natin dito, malabo man yung sinasabi natin na Twin Tower okay na yung sinasabi nilang small ball lineup. Marami nagsasabi napakalabo daw makapasok sa playoffs ng Lakers dahil small ball lagi ang ginagamit itong si JJ Redick. Pero ngayon nasa top 3 pa nga dito sa West ang Lakers at pasok na pasok pa sa banga dito nga po sa playoffs. Panibagong sistema pa, ito pa mga kaibigan ang sasabihin ko sa inyo. Dahil nga po nakita natin inilabas na ng Lakers ang kanilang full potential sa practice. Doon nila sinisimulan ang kanilang panibagong game plan. Nakita natin mga kaibigan, full force ang gagamitin dito ng Lakers. Lahat po ng mga player available, lalo na sa mga bench, magkakaroon yan ng maayos na rotasyon. So sinasabi ng ilan, ang ibig bang sabihin yung original starting five hindi yan ibababad? Well mga kaibigan, nakita naman natin babad naman yung original starting five lalo na sa mga intense and crucial game sa first half ng game pero pagdating ng third and sa fourth quarter ng game, inaasahan na etong si JJ Redick ay magpapasok na mga player galing po sa bench player mga kaibigan, which is nagigets nyo sinasabi ko mga kaibigan kapag ka napagod eto nga pong si Jackson Hayes or na injury o manang mangyari, ilalabas siya, ipapasok si Gabe Vincent
which is mapupuna naman ni Lebron at ni Rui Hachimura yung pagiging sentro nga po nitong si Jackson Hayes. So ang mangyayari, meron na tayong power forward, meron pa tayong naglalaro bilang sentro which is si Lebron at eto nga pong si Rui Hachimura. Kapag ka napagod naman itong si Gabe Vincent mga idol, available naman dyan eto si Dalton Knecht which is pwede niyang kapalitan. So ang pinakalamang na lamang tayo dito sa mga shooting guard. Kahit nga si Luka mga kaibigan, yung mga tira niya sa labas, mas consistent na ngayon no, kumpara dati nung nasa Dallas Mavericks siya. Kitang kita ho natin yan at hindi natin yan pwedeng palagpasin. Bukod pa po dyan, yung sinasabi natin na tryo na hindi mawawala sa lineup ng Lakers, talagang hindi pa pwedeng mawala, which is eto nga po si Austin Reeves, Luka Doncic at eto pong si LeBron James. So kaabang-abang no, ang magiging laban nga po sa first round po dito sa playoffs ng Los Angeles Lakers. So dyan lang kayo, maraming patayong kaganapan. Please huwag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po mga idol.